Shout it out and glorious. Sing it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we lift your name. Glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine out and glorious. Sing it louder, Jesus, we shout your name.
Jesus, we lift your praise, glorious, glorious. Just sing aloud and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we lift your name. Glorious. You are glorious. You're the one who walked on water. Can you calm the raging seas? You command the highest mountains to fall upon their knees. You're the one who welcomes sinners, and you open blinded eyes. You restore the broken-hearted, and you brought the dead to life. In our sin, you remember all your promises. You are amazing, more than amazing. Forever, our God, you're more than enough. You are amazing.
So good morning po about sa atin. Tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin sandali. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Father God, in Jesus' name, salamat po. Kaya mo po, Lord, ng Banal na Espiritu ay tulungan po kami o Diyos upang sa ganoon, sa aming pag-aaral ay meron po kaming matutunan. Karito po, Diyos, ay maitanim sa aming mga puso. Gabayan mo po kami, Espiritu Santo, at iyan mo po sa lahat po ng mga makikinig ng iyong mensahe. I-bless mo rin po sila, O God. Salamat po ng marami sa iyong kapuriang kalwalatian at ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. So buksan po natin ating Bible sa aklat ng Genesis, chapter 8, verse 22. So as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So ang title po natin na ating pag-aaralan ay Sowing and Reaping. So seed time is the time to sow. Harvest is the time for reaping and gathering grain. So this is the principle of sowing and reaping. Sow, magtanim ka, and in due time, you will reap. So magtanim ka, at pagkatapos sa taktang panahon, so ikaw ay aani. So that is the principle of sowing and reaping. So first of all, nais kong makita natin na ang Diyos muna ang magbibigay sa atin ng binhi doon sa mga nais na magtanim. And kung ayaw mo magtanim, so hindi ka bibigyan ng Diyos ng binhi. So ang Diyos ay nagbibigay ng binhi para doon sa mga nagtatanim. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, so ganito ang pagkakasabi ni Pablo. Now he who supplies seed to the sower. No, makita ninyo na ang Diyos ang nagsusupply ng seed para doon sa magtatanim. And bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So God give us resources to use, no, and invest for Him. So siyang nagbibigay ng mga gamit o yung mga resources para sa ganoon ito yung magamit natin at ma-invest natin para sa Kanya. So dito, in-illustrate ni Paul yung seeds, not to explain that the resources God gives us should be used to produce more crops. No, yung seed daw na ito ay kapag tinanim, so ito'y makapagpuproduce ng mga ani, crops. When we invest what God has given us in His work, then He will provide us with even more to give. So kapag nagtatanim daw tayo at patuloy tayong nagtatanim, so sabi ng Banal na Kasulatan, tayo ay bibigyan ng Diyos ng maraming binhi. Another na talata na nais kong basahin natin na naroon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang doon sa verse 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Now, so kapag ikaw ay nagtanim ng konti, aanin ka rin ng konti. Pero kung ikaw ay nagtanim ng marami, so ani ka rin ng marami. People hesitate to give or to share blessing because they are worried. No, lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na sila ay nag-aalala. Baka kung ang pagkain ito, na yung perang ito na bibili ko ng pagkain, baka mamaya wala na akong pagkain, nito ay makain. So kaya yung blessing, hindi nila may share. So sila ay hesitant na ibigay
no, yung mag-share ng blessing dahil nga sila nag-aalala, baka mamaya hindi nila ma-meet yung kanilang mga pangangailangan. So Paul assures na the Corinthians that God is able to meet their needs. Now that is in verse 8. Natin yung sabi ng Bible, God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So ina-assure na nasabi ni Paul sa mga taga-Korintong that God is able, no, to make their needs. So kaya ng Diyos kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Sa mga kapatid, wag natin pairalin yung pagkakaroon ng lack of faith, na yung kakulangan ng pananampalataya. Upang sa ganoon, no, na dapat tayo ay mag-share o tayo ay magbigay dahil yung ating pananampalataya so ito ay kulang, no? So wag natin hayaan na ito ay mangyari sa ating mga buhay para sa ganoon tayo ay hindi makapag-share, no? At hindi tayo maging generous. Another one, magtanim ka, for in due time you will reap a harvest. Magtanim ka, no? At sa takdang panahon, so ikaw ay aani. Sa aklat ng Genesis chapter 26 na verse 12. So sa verse 1 kasi ang nakalagay roon ay babasahin ko. Now there was a famine in the land, besides the earlier famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. So sa verse 1, so meron pong famine. So doon sa verse 12, Isaac planted crops in that land. Now during the famine time, na merong tagtuyot, na merong kakulangan ng pagkain. So pero itong sa Isaac, nagtanim siya na in that land. And the same year, reaped 100-fold because the Lord blessed him. So makita niyo, nung si Isaac ay nagtanim, merong famine, no? At that time. Pero sabi ng Bible, sa Isaac ay nagtanim. At ang sabi rin ng banal na sulatan, yun ding taon na yun, on that year, sana merong famine o saan siya ay nagtanim, so siya ay umani. Kapag tayo ay nagtanim, so tayo ay aani. So ang pagtatanim, hindi ito base kung anuman sitwasyon na meron. So ito ay nakabase sa salita ng Panginoon. Nasa salita ng Panginoon. So the principle that is in His Word. So ang salita ng Diyos, naroon ang prinsipyo not based on situation or circumstance, lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi ko nga kanina, maraming nagwo-worry, maski ng mga mananampalataya, so hindi sila makapag-share ng kanilang blessing, hindi sila makapagtanim dahil nag-aalala sila. Makamamya yung kanilang pangailangan sa araw-araw, so ito ay hindi mamit. Pero kapatid, sabi ni Pablo, inassure niya na yung mga mananampalataya sa Korinto at ina-assure din ng God na yung ating mga pangangailangan, God is able to meet our needs. Kaya ba ininiwala ng Diyos natin ay pwedeng abutin ang lahat ng ating pangangailangan. So tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So tayo ay magkaroon ng trust na dito sa God na ito ng banal na kasulatan. So ang pagtatanim na yung ating pag-share ng blessing, yung ating giving, hindi ito base na kung anumang circumstansya meron tayo, kung anumang sitwasyon na meron tayo. Katulad sa panahon ito, meron tayong mga uncertainties. No? Kung anuman ang nangyayari, hindi natin alam
na kung merong certainty na kung sa next month ito ay mawawala na, sa hindi natin alam. Pero ang prinsipyo ng banal na kasulatan, ito ay magwo-work dahil ito ay nanggaling sa Panginoon. At ang prinsipyong ito na makita natin ay yung magtanim ka at pagkatapos ikaw ay aani. Sa panahong ito ng pandemic siguro, sa maraming mga tao na sila ay natatakot, na sila ay nagwo-worry. Kasama rin siguro na meron din mga mananampalataya na sila ay nag-aalala, baka sa bukas wala na silang kainin. Mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga salita, tayuan natin ang kanyang mga salita. Naririto si Isaac nagtanim sa panahon ng pamin. Pero ang sabi ng Bible, nung taon din yon, siya ay umani. At siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Now, another one in 2 Corinthians chapter 8, na verse 1, hanggang doon sa verse 4. So, hindi ko nababasahin ito dahil alam na natin na lagi siguro natin narinig yung Macedonian Church. Kapag hinabi natin Macedonian, so ito yung lugar na kung saan maraming mga churches na naroon. Like for example, the churches in Macedonia, yung Philippi, yung Thessalonica, and Berea. Alam nyo, itong mga Macedonian na ito, na church, so ang kanilang kalagayan, hindi naman sila mga na mayayaman according to the scriptures, so sila ay may hirap din. Pero ang sabi ng Bible, so sila ay nagbigay sa mga mananampalataya, na doon sa mga may hirap na mananampalataya doon sa Jerusalem. So they gave money to the poor believers in Jerusalem, even though they were poor themselves. Alam niyo, kapag kayo ay nagbibigay ng ganito na talagang na wala kayong maibigay, so yung ibibigay mo ay talagang naroon din ang iyong pangailangan. So ang tawag rito ay sacrificial giving, because they just wanted to help na yung mga mananampalataya na naroon sa Jerusalem na sila ay kailangan ng tulungan. Alam niyo, it is not so much the amount we give, but the why and how we give. So, bakit tayo nagbibigay? So, paano tayo nagbibigay? No? God wants us to give out of dedication to Him. So, ganito ang mga Macedonian church, na dahil yung kanilang dedication sa Diyos, no? So, they give because of their love for fellow believers. They give. And the joy of helping those in need. So, ganito ang mga Kristiyano. Ganito dapat ang ating nararamdaman. Kung meron bang mga kapatiran o meron bang mga mananampalataya katulad ng Macedonian Church, no, yung kanilang mga kapatid na naroon sa Jerusalem na ito'y naghihirap, pagkaman sila rin ay naghihirap, pero ang sabi ng Banal na Kasulatan, so sila ay tumulong, na sila ay nagbigay. Isa sa makita natin dito ay yung kanilang dedication sa God. Very devoted ang Macedonian Church. Another one ay yung tinatawag na love for fellow believers. Minsan ito ang kulang sa atin, ay yung ating pag-ibig sa kapwa natin, mga Kristiyano. So dapat maranasan natin, so dapat mapil natin yung ating pag-ibig sa mga kapwa natin na mga mananampalataya. So kung sila man ay merong pangailangan na sila ay katulad nitong kapatiran na dun sa Jerusalem, na sa ito yung mga mahihirap na nangangailangan sila, pero dahil doon sa kanilang love for fellow believers, sa silang iyon ay tumulong.
Merong mga talata na aking babasahin na ito ay siguro magbibigay sa atin ng enlightenment. Psalms 37, sasabi ni David ay ganito, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. So they are always generous and lend freely. Their children will be blessed. So dahil itong sinabi ni David, no? Nasabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda na, wala akong nakita na matuwid na napinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak, ito ay namalimot. Kasi sila ay mga generous. No? They are always generous and lend freely. Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay merong puso na nakatulad ng sinasabi nitong si David, no? They are always generous and learn and lend freely. Sa makita natin na tayo ay pagkakalooban ng Panginoon na ng lahat ng ating mga kapangangailangan dito sa buhay. Na yung mga anak, hindi sila mamamalimot dahil they are always generous na sila ay mapagbigay. Another one in Proverbs 19 verse 17. He who is kind to the poor lends to the Lord, and He reward him for what he has done. He who is kind to the poor. So, sino ang merong puso na gumawa ng mabuti sa mga mahihirap? So, sabi ng Bible, siya ay nagpapautang sa Panginoon. Lends to the Lord. And He reward him for what he has done. Sa mga kapatid, napagandang mga talatang ito na sinasabi na ng banal na kasagutan. So, it's about sharing. Now, if you share your blessing to the poor, no? Sasabihin ba ng kasulatan, lends to the Lord. So, ang Diyos, siyang may utang sa iyo and He will reward you. Psalm 28 verse 27. He who gives to the poor will lack nothing. He who gives to the poor, no, will lack nothing. Alam niyo, ang poor hindi mawawala dito sa lupa. Dahil isa ito sa tinitignan ng Panginoon doon sa mga tao na kanyang pinagpalak. Doon sa mga tao na ikaw ay blessed. Yeah? Meron ka bang pagmamahal doon sa mga tao na sila ay merong kakulangan sa kanilang mga buhay, especially doon sa mga poor at doon sa mga may ito. Katulad sa panahon natin ngayon ng pandemic, na maraming mga tao nito ay hindi kumakain. Na? So, he who gives to the poor will lack nothing. Hindi ka magkukulang. Naniniwala ba kayo sa salita ng Panginoon? But he who closes his eyes to them, so kapag sinarado mo ang iyong mata at sinasabi mo, wala akong nakikita, hindi ko nakikita ito. Sabi ng banal na sulatan, receives many curses. Isang tao pala na bless. No? So kapag nakakita ka ng mga tao na mayroong pangangailangan, katulad ng mga may ihirap, so, ang sabi ng banal na sulatan, sarado ang iyong mga mata, so you receive curses. So, hindi ka i-bless ng Panginoon, you receive curses ng mga sumpa. Now, alam niyo ba kung bakit binibless ng Diyos ang tao? Isa sa nakikita ko, kaya ka binibless ng Panginoon para ikaw rin ay maging blessing sa iba. No? God bless you to be a blessing to others. God bless you to be a blessing to others. Nakikita mo ba yun? Kung kinukonsider mo ng iyong sarili na ako'y pinagpala ng Panginoon, so, ang blessing ay hindi mo pwedeng ihinto sa iyong buhay. Kapag ito ay shinare mo sa iba,
na nagbigay ka dun sa iba. Alam mo, maraming magpapasalamat sa Diyos at mabibigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Kaya tayo ay binibless ng Panginoon, ikaw ay binibless ng Panginoon para sa ganoon. Tayo ay maging blessing para sa iba. Mga kapatid, na in this pandemic na COVID-19, marami ang nagsasuffer. Walang pagkain. Kung meron man sigurong pagkain, hindi sufficient. No? Dati, nung walang COVID, meron kang trabaho. Pero ngayon, marami ang nawalan ng trabaho. Sa minsan, nag-iisip ako, paano kaya yung mga nawalan ng trabaho, paano silang kumakain. Buti nung panahon na merong mga ayuda, na merong SAP, sa merong binibigay ng gobyerno, pero ngayon po, wala na pong naibibigay ang gobyerno. Sa sino yung nawalan ng trabaho? Ilan ang nawalan ng trabaho? Sa sino yung kumakain? No? Sa panahon natin ngayon, at sino yung hindi na kumakain? O minsan siguro isang beses na lang, isang araw na sila ay kumakain. Pero praise the Lord. No? To those still have jobs. No, purihin ang Panginoon. Maaaring ikaw ay merong trabaho. No, hindi ka nawalan ng trabaho. So, praise the Lord. So, naroon pa rin yung blessing ng God na sa iyong buhay. Dahil ikaw ay hindi naapektuhan ng lockdown. No, yung trabaho mo nagpatuloy. So, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, so you must be a blessing to others. Do not stop your blessing, the blessing of God sa iyong buhay. Do not stop. Ikaw ay binless ng God upang sa ganoon, ikaw ay maging blessing para sa ibang tao. So sa Galatians chapter 6, na verse 9, saka din sa verse 10. Let us not become weary in doing good. So huwag kang manghinawa, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. For at the proper time, we will reap a harvest. Sa tamang panahon, sa ikaw ay aani. If we do not give up, if we do not give up, alam niyo tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, dahil tayo yung ilaw at asin sa libutan. So dapat makita sa atin itong lifestyle na ito na tayo ay nagsishare kung tayo man ay pinagpala ng ating Panginoon, so tayo nagsishare ng ating blessing. I will continue in verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially, that word especially, na nice ko na marinig ninyo. Especially to those who belong to the family of believers. Sa ibang translation, family of faith. So, especially to those who belong to the family of believers, let us do good. So, hindi lang dun sa mga tao na meron pang ilangan, pero sabi rito, especially to those who belong to the family of believers. So, meron ka bang kilala na mga kapamilya mo? Ibig sabihin, kasama mo sa local church, for example, no? Family of believers, family of faith. So, meron tayong physical family, pero meron tayong tinatawag na spiritual family. So, sa ating spiritual family, o yung tinatawag natin na local church, no? So, let us help those brethren who are in need. So, kung ikaw ay binless ng God, so, iniisip mo ba? Salamat doon sa mga kapatiran that they are thinking of our brethren who is lacking. No, lacking sa food, no, lacking sa mga, siguro sabihin na natin, sa mga pangailangan nila sa araw-araw.
Salamat dun sa mga mananampalataya, they're thinking. So, iniisip mo rin ba yung kapamilya mo, kapwa mo, kapamilya na sa pananampalataya o naroon sa local church? Niisip mo ba sila na ano na kaya ang kanilang kalagayan sa panahong ito? Meron ba silang pagkain? Salamat tong panahon ng ayuda, meron mga kapatiran na naka-receive ng ayuda. Pero ilang buwan nang nakalipas. No? Ngayon, ano kaya ang kalagayan nila sa kanilang mga buhay? Meron ba tayong idea? Dahil lang sabi naman ng sulatan, let us help those, especially doon sa family of believers, sa pamilya ng ating mga kapwa mananampalataya. So when I speak to local church, kung tayo ay tingin natin na yung local church, nasa panahong ito, yung iba ay hindi makapagtrabaho dahil wala namang makuha na trabaho. No? So, yung iba naman ay merong mga trabaho. So now, doon sa merong mga trabaho, so you can share your blessing. Kaya sabi roon sa binasa natin kanina na talata, no, sa Galatians chapter 6, if I will repeat it again. So therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. To the family of believers. Now, another thing na nice kong i-share sa inyo. So ito ay isa rin na mahalaga na nice ko na makita na ng bawat isa sa atin. Yung ating support na doon sa ating SOTL, hindi tayo humihinto with this pandemic. We never stop na hindi tayo humihinto. So let there be food in the house of the Lord. So, ang ibig sabihin yung ating mga kung ikaw ay nag-work, no? So siguro alam ng bawat isa sa atin dahil siguro mga ilang buwan na tayo ay nagkaroon lockdown, but before that, sa iba sa atin ay nagbibigay ng tinatawag na tithes and offerings sa ating local church. Pero yung iba siguro naisip nila baka dahil merong COVID, merong crisis sa ating bansa, siguro exempted na muna yung pabibigay ng tithes and offering. Mga kapatid, especially kung ikaw yung nag-work, so you're not exempted. Even though there is crisis. And even yung mga kapatiran na sinasabi nila na meron din na kakaunti, pero it is not yung pagbibigay ng binhi, because that is very important. So kung ikaw ay merong binhi na ito'y itinatanim mo, so meron kang aanihin. Pero kung ikaw ay hindi magtatanim ng binhi, mga kapatid, wala po tayong aanihin. Nakita niyo si Isaac, nung panahon ng famine, nagtanim siya. Never stop planting seed para sa kingdom ng God. So, huwag tayong hihinto. So, hindi ang time na ito ng crisis na hihinto na natin ang lahat. Mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, kung tayo ay binless ng God, sabi ko nga yung iba na wala ng trabaho, kung ikaw ay hindi na wala ng trabaho, so never stop giving your tithes
and offering. Because the tithes belong to the Lord. Hindi na sa atin yun. So 90%, that is for your operational expenses. Na yung mga needs mo, yung mga essentials mo, that is 90% to operate. But the 10%, that is sa Panginoon. It belongs to God. Hindi na sa atin yun. Kaya muli, babasahin ko yung sinasabi ng Banal na Kasulatan nasa Malakay chapter 3, verse 8 hanggang doon sa verse 11. Ang aking itinuturo ay ang salita ng Panginoon. I'm not begging to give, no? Doon sa mga mananampalataya who belongs to this church, but I am teaching you the Word of God. What is in the Word of God? Sa itong sabi ng Bible, will a man rob God? Yet you rob me. How do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse because you are robbing me. Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. So bring, dalhin mo ang 10 bahagi, no, yung tithes and offerings, para merong pagkain na sa storehouse o dun sa bahay ng Panginoon. So ang function ng church, although na merong pandemic, ay hindi tayo nag-stop. We continue. Dahil ang church, bagamat merong crisis, so kailangan siyang mag-function dahil mahalaga siya na sa mga mananampalataya. Pero doon sa mga hindi mananampalataya, hindi siya mahalaga. Pero doon sa mga mananampalataya, mahalaga para sa iyo ang church. Sa panahong ito, maraming mga Kristiyano na mga nanghihina. Maraming mga Kristiyano na mga depressed. Na maraming mga Kristiyano na mga hopeless. Maraming mga Kristiyano na sila ay merong pag-aalala, na merong takot sa kanilang puso. And that is the importance of the church. Para sila ay palakasin, para sila ay bigyan ng encouragement, para sila ay bigyan ng pag-asa o yung hope. So, the church is important. Kaya hindi siya pwedeng mag-stop. Kailangan siyang magpatuloy dahil siya kailangan na ng mga mananampalataya upang siya ay ipid ng Word of God, upang siya ay lumago, upang siya ay tumibay, upang siya ay makatayo, maski na sa panahon ito ng crisis. Pero, paano makapagpapatuloy ang church kung walang pagkain doon sa kanyang bahay? Ibig sabihin ng pagkain, who will pay the rental of the building, of the center ng worship? Who will pay the bills? Yung ilaw, yung tubig, at saka yung mga ginagamit ng Panginoon ng mga manggagawa sa loob ng church, na sila, kung wala sila, siguro ay mahirapan tayo dun sa online. Pero salamat sa Panginoon, dahil nariyan sila. So, kailangan natin ng food sa storehouse. Kaya kung tayo ng mga mananampalataya, ikaw ay binless ng God, na hindi ka nawala ng trabaho, so ikaw ay natiling trabaho, so you are required to give your 10%, your tithes, para sa ganoon, merong pagkain doon sa loob ng kanyang sambahayan. Kaya ang sabi ng Bible, no? Bring the whole tithes into the storehouse, no? That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, hindi pala kabawasan sa isang mananampalataya na kapag siya ay nagbigay ng 10 bahagi ng kanyang kita, hindi mababawasan, kundi ito ay paraan ng Diyos. Hindi ko po paraan ito ay paraan ng Diyos. No? Para nang sa ganoon, mag-operate ang kanyang kingdom through churches. So, anong paraan ng Panginoon? Sabi ng Banal na Kasulatan,
Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And then, subukan mo ko, test me in this, says the Lord Almighty. Tignan mo, I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sa mga kapatid, do you believe sa salita ng Panginoon? Naniniwala ba tayo sa salita ng ating Panginoon? So, kung kayo naniniwala sa Panginoon, ito po ay katuruan na binabanggit ng banal na kasulatan upang sa ganoon na ang mga mananampalataya na sila'y binless ng God, ibibless pa sila ng Panginoon, ibibless sila ng Panginoon para sa ganoon sa sila ay makapagbigay ng mga blessing doon sa mga nangangailangan. So that is the principle sa banal na kasulatan. Kapag tayo ay nagtanim ng binhi ng salita ng Diyos, ito ay sinunod natin sa ating mga buhay. Ang sabi ng Bible, hindi ito kawalan na para sa isang mananampalataya. Kaya kung sinasabi mo, kung ibibigay ko, paano na kami? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Meron ka bang pananampalataya? God is able na ibigay yung ating mga pangangailangan. Lalo na sa panahong ito ng pandemic. Marami ang mga nangangailangan. Sa loob ng church, yung ating mga kapatiran. Sa labas ng church, maraming mga nangangailangan na nariyan. So share your blessing. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay ibigay mo. So hindi ganoon ang sinasabi. So just share your blessing. Because you are blessed, then share your blessing. Another one, in verse 11 of this book, I will prevent pests from devouring your crops. So in other translation, I will rebuke the devourer of your finances. Itong sabi ng banal na kasulatan. Hindi akong nagsabi nito, kundi itong sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, kung tayo naniniwala sa salita ng Panginoon, na ang pagtatanim sa panahong ito, kapag tayo nagtanim, sinunod natin ang salita ng Panginoon, then, so tayo po ay lalong ibibless ng ating Panginoon. Tayo ay ibibless ng ating Panginoon. Kaya, if you accept na ikaw ay binless ng God, so you are blessed to be a blessing. So when we are generous, now when we share our blessing, sabi nga doon sa Genesis chapter 12 verse 3, sabi ng God doon kay Abraham, I will bless you to be a blessing. Pagpapalain kita para ikaw din ay maging pagpapala sa ibang tao. So ganyan ang mga binibless ng God, sila rin ay nagiging pagpapala. Kapag tayo ay nagsishare, if we are generous, it shows that you are not self-centered. Alam niyo yung mga tao na self-centered, lagi nilang nakita yung sarili, na baka wala na akong pagkain bukas, wala na akong ganito na para sa aking sarili. So it shows that you are not self-centered if you are sharing, if you are generous, if you are doing His work. Number 2, it shows that you are putting your trust in God to take care of you. So naroon pala ang pagtitiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nag-share, ay binibigay natin yung para sa God. Kasi sinasabi natin, Lord, I obey your word. I give this because I trust you that you will take care of me. Hindi mo ako pababayaan. It shows that God can trust you with His riches to bless others. Gusto mo ba na ikaw ay pagtiwalaan pa ng Diyos?
ng maraming mga riches o kayamanan. Parang sa ganoon, ikaw ay maging pagpapala sa ibang tao. Another one, it shows that you are acknowledging God that He is the giver of all things. In-acknowledge mo ang God na siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Mga kapatid, this is the Word of God. Ito ang salita ng Panginoon. Hindi tayo dapat huminto maski na mayroong pandemic, maski na mayroong crisis. Hindi dapat tayo huminto. Tayo ay dapat na magpatuloy irregardless, in spite o anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya sabi ng Banal na Sulatan, habang narito ang mundo, ang seed time and harvest will never cease. Hindi ito hihinto. Last verse na nais kong basahin sa inyo, nais kong makita natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. So remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So kung ikaw ay merong kakayahan, no? It is God who has given you the ability to produce wealth. It is not you. It is God. Ano man yung ating nakikita o ating naranasan sa ating buhay, huwag mong sabihin na ako. It is my power. No, it is not your power. It is the power of God. It is the ability of God to produce wealth in you. Siya ang Diyos. Tayo manalangin sandali. Father, in Jesus' name, marami pong salamat sa iyong salita. Nawa, O God, na ang makita namin, O Diyos, ay yung positive na naroon sa iyong salita. Na kapag kami, O Diyos, ay nagtanim, kapag kami, O Diyos, ay nag-share ng blessing, kapag ibinigay po namin, O Diyos, yung para sa iyo, Panginoon, aani po kami, O Diyos. Kami po, O Diyos, ay patuloy mong ibibless, O God. Parang sa ganoon, patuloy rin kami maging blessing para sa ibang tao. Pagpalain mo po, Diyos, ang lahat ng mga nagkakaloob sa iyong ubasan. Pagpalain mo po silang lahat, O Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, Amen.